Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong ika-15 linggo sa karaniwang panahon, ang mga pagbasa po natin ay naghahamon sa atin ng tamang disposisyon sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Matutunghayan po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang konteksto kung saan ang propeta ay inihahanda ang bayang Israel para sila ay makaalis na sa ilang ng Babylonia, kung saan sila nga ay pinarusahan ng Diyos, dala na rin ang kanilang pagiging makasalanan at tumungo sa tunay na lupaing tahanan nila na hitik ng kasaganaan. At napakaganda nga po ng larawan dahil sinasabi nga na ang ulan at niebe ay pandilig sa lupa na pagkain ng butil o binhing inihasi. No? Ito ay napakagandang pananaw para sa mga Israelita na mula sa ilang pupunta sila sa isang lupain na kung saan makakaranas sila ng kasaganahan. Dahil nga sa lupaing yun, ang mangyayari nga ay mamumunga ang kanilang gagamitin na pagkain sa araw-araw. No? At ito rin ang maihahalin tulad sa salita ng Diyos na naghahangad na mamunga. No? Itong lupain na ito ay sabi nga, hinasikan at ang mangyayari dahil nga didiligan ng ulan at niebe ay makararanas ng kasaganahan dahil mamumunga ng siksik, liglig at umaapaw. Sa ikalawang pagbasa, para bagang ganito rin ang sinasabi dahil si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ipinapaliwanag na ang sanlikha, ang buong kalikasan, kahit papano, nandun din ang pagrereklamo pag ito ay tigang. Alam naman natin na nangyayari sa panahon ngayon. Dala din ng deforestation, pang-abuso sa kalikasan, ang nangyayari, nasisira ang nilikha ng Diyos. Pero pag dumadating din ng ulan, kapag sagana rin sa pandilig, sa mga bulubundukin, kahit sa mga patag, itong pagrereklamo ng kalikasan nababawasan dahil nadidiligan. Ang nangyayari, bumabalik sila sa tinatawag na kasariwaan, kasaganaan, at muli na namang imbis na nakakalbo ang mga bundok o mga patag, ito ay inuusbungan ng mga damo at mga halaman, at makikita natin nagkakaroon ng pagpapanibago ang sanilikha. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, narinig po uli natin itong kwento ng talinghaga ng magsasaka o manghahasik. Magandang maunawaan ang simbolo nito dahil ang manghasik walang iba kundi ang Diyos. Ang butil o binhing isinabog sa lupain, yan po ang salita ng Diyos. At yung lupa, tayo po yan. Tayo ang hinahasikan ng mga butil o binhi para nga ang salita ng Diyos ay sabi nga, mamunga sa ating buhay. Magandang maunawaan nga na may mga inihasik sa tabi ng daan, sa kabatuhan, sa dawagan. Dito sa tatlo, hindi po namunga. Maraming sirkumstansya. Pero dun sa ika-4, dahil ito ay sa mabuting lupa, namunga ng tig-30, tig-60, tig-100. Maaring magandang itanong, kung tayo po yung lupa, anong klaseng lupa po tayo? Ano dapat ang disposisyon natin para yung binhing inihasik ay tumubo at lumago?
tatlo po ang dapat disposisyon natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Siyempre, una, yung disposisyon ng tunay, otentikong pakikinig. Yung hindi ba pasok sa isang tenga, labas sa kabila. No? Pwede kasi tayong may tenga, napakinggan natin, pero tunay nga ba, baka para bang yung mga, nung bata po tayo, pag tinatawag tayo ng ating mga magulang o utusan, maririnig natin, pero nilalabas natin sa kabilang tenga, di ba? Hindi tayo sumusunod. Patay mali na parang walang narinig. Kaya, napakagandang unang disposisyon ay yung tunay at otentikong pakikinig. Yung ikalawa ay pagdidilay. No? Kulang yung ikailang makinig. Dapat pinagninilayan mo yung salita ng Diyos sa iyong isip at sa iyong puso. At magandang disposisyon din ito sa atin. No? Kasi, halimbawa ngayon, nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, ito yung unang parte, liturhiya ng salita ng Diyos. Pinakinggan natin, no? Ang salita ng Diyos, ang unang pagbasa, ang salmo responsorio, ang ikalawang pagbasa, at ebanghelyo. Ito hindi lang dapat narinig sa tenga. Dapat ito ay pinakinggang pinagninilayan. At siguro yung pagninilay, no, ay nagiging daan para magkaroon po tayo ng pagmumulat. Namumulatan tayo sa ating buhay kung anong dapat gawin. Kaya nga dadako ako dun sa ikatlong disposisyon. At ito yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa unang kabanata, mariing sinabi nga na ang salita ay nagkatawang tao, ang berbo ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos dapat nagkakatawang tao sa atin. Isinasabuhay natin. Halimbawa, pagkatapos ng banal na Eucharistia, sa pagdiriwang natin, uuwi tayo sa ating mga tahanan. Yung mga estudyante, babalik na sa paaralan. Bukas, Lunes, yung iba pupunta sa kanilang pagtatrabahuhan. Tayo po ay nandito sa ating parokya, naglilingkod. Yung ilan ay araw-araw naririto. Ang tanong, yung bang pinakinggan at pinagnilayan nating salita ng Diyos, isinasabuhay ba natin? Nauuwi sa makakristyanong pagkilos. No? Kaya nga, sabi nga po ng Second Plenary Council of the Philippines o PCP2, sabi, all life is worship. No? Ang buong buhay ay pagsamba. Ibig sabihin, dapat yung pagsamba natin nakikita sa ating pamumuhay. Hindi ba yung pag nandito ka sa loob ng simbahan, malaanghel ang mukha mo, paglabas mo, abay, iba na, mala-impacto ka na o impacta. Hindi naman pwede yun. Dapat nakikita sa iyo ang salita ng Diyos. Buhay na buhay, nagkatawang tao sa iyo. Kaya tandaan niyo po, no, itong tatlong disposisyon natin sa salita ng Diyos. Una, tunay at otentikong pakikinig. Ikalawa, pagninilay na nauuwi sa malalim at makabuluhang pagmumulat. At ikatlo, pagsasabuhay Kristiyano. Dapat ang salita ng Diyos nagkakatawang tao sa atin. Sinasabi nga po, di ba, may 4 Gospels, di ba? 4 na Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Meron daw ikalima, yung 5th Gospel. Tayo yun. Tayo ang ikalimang Ebanghelyo. Ibig sabihin, tayo po ay dapat buhay na Ebanghelyo na ipinapakita ang makabuluhan at makatotohanang buhay Kristiyano sa ating kapwa. Nais ko magtapos ng ganito. Sinasabi daw, itong talinghaga ay talinghaga ng mga hasik. May nagsasabi din, ito daw ay talinghaga dapat ng lupa. No? Kasi pag mga hasik, ito'y tungkol sa Diyos. Pag naman lupa,
Ito'y tungkol sa atin. Katulad ng pinaliwanag ko kanina, tayo po ang tumatanggap sa binhi ang salita ng Diyos at makikita natin at hamon sa atin na mamunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pero sa ikalawang pagninilay, magandang tingnan, mukhang tama nga na ito'y dapat talinghaga ng manghahasik. Bakit? Kasi tignan natin, kung ang manghahasik ay ang Diyos, di po ba nandoon ang kanyang habag sa atin bilang lupa? Pag tinanong, anong klaseng lupa tayo? Ano na ang nangyari sa ating pagkalupa? Kaya para bagang tayo yung sinabugan sa tabi ng daan, kabatuhan o dawagan. Magandang isipin na ang manghasik, alam na niya kung saan niya isasabog yung salita ng Diyos, ang binhi. Alam na yan eh. Diyos siya, di ba? At nung sinabog niya yan, parang sinasabi niya, kung ikaw ay lupang sa tabi ng daan, kabatuhan o dawagan, binibigyan kita ng tsansa na mamunga. Nasa iyo. At ang magandang tignan, ang manghasik, hindi umalis. Buong katapatang nandoon. Patuloy pa rin isasabog ang binhi ng salita ng Diyos dahil sa pagmamahal sa atin. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, totoo, hinahamon tayo sa disposisyon ng pakikinig, pagninilay, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero tandaan natin, sa mga hamong ito, nandyan pa rin ang manghahasik, puno ng habag, puno ng katapatan, puno ng pagmamahal na sinasabing hindi ka kailanman iiwanan dahil mahal tayo ng Diyos.